Matapos atakehin ang maselan na bahagi ng babae, ito naman ay wala nang nagawa kundi ang indahin ang kanyang hindi maipaliwanag na nararamdaman. Ang lalaki naman ay nagulat dahil sa nagawang matalo ni Chusho ang isang napakalakas na babae sa pamamagitan ng kakaibang paraan. Ang Butterfly Empress ay sinabing napakagaling ni Chusho, kaya naman nakapagpasya na daw ito. Sinabi niya sa ating bida na balak niya itong maging isa sa kanyang mga lalaki, kaya naman sumama daw ito pauwi sa kanilang lugar. Sila Taoyao naman ay nagulat sa sinabi ng dambuhalang babae, kaya naman sinabihan din nila ito na isang arogante. Dahil sa dami ng naaakit ni Chusho na mga babae, si Ming din naman ay iniisip na tuturuan niya mamaya ng leksyon ang ating bida. Ang Butterfly Empress ay muling inalok ang ating bida. Sinabi din nito na nakaisip na siya ng mga magiging pangalan ng kanilang mga anak. Si Chusho naman ay tumanggi sa alok ng babae, at sinabi na magpapatuloy pa siya sa kanyang pag-akyat. Siya ay biglang lumipad paalis, pumunta siya kay Tai Suzy, at sinabi nito na gusto niyang magpakasal silang dalawa ng ating bida. Si Tai Suzy naman ay nagtataka sa kakaibang ikinikilos ng babae sa kanyang harapan. Sinabi ni Tai Suzy sa master na unggoy na masyadong arogante ang disipolo nito dahil sa gusto nitong makuha ang kanilang holy son na si Chusho. Bigla namang nahiya ang unggoy sa kinikilos ng kanyang kasama, at sinabi na malamang napalakas lamang ang pagkakatama nito sa ulo kanina. Ang leader na unggoy ay sinabihan na ang Butterfly Empress na umuwi na sila. Habang hinahatak palayo, patuloy pa din naman niyang binabanggit kung gaano niya kabustong pakasalan ang ating bida. Ang mga babae naman sa Taisu ay masaya dahil sa nawala na ang kanilang karibal kay Chusho. Ilang sandali pa tumunog na ang gong at sinabi ni Tianjin na naabot na ni Chusho ang pinakatuktok ng hagdan. Kaya naman na yun na daw mag-umpisa ang tunay na seremonya. Mula sa itaas ng hagdan maganda naman ang pakiramdam ng ating bida dahil sa mga nangyari ngayong araw. Mula sa background pinag-uusapan din ng mga manunood na malamang wala na daw ang tatalo kay Chusho sa kanyang kaparehong realm. Si Chusho ay mabilis nang bumaba papunta kanila Taoyao. Si Shouran naman ay sinabi din na napakalakas daw talaga ni Chusho. Si Mingdi naman ay sinabing hindi na masama ang nagawa ni Chusho. Sinabihan niya din ang ating bida na pumunta na sa entablado dahil sa seal na inihanda ni Tai Suzy bilang holisan. Nagpaalam na ang ating bida sa kanyang master at sinabing magkita na lang sila mamaya. Ang tatlo ay pumunta na sa entablado, habang si Mingdi naman ay iniisip na kung ano naman daw kaya ang plinaplano ni Chusho na gawin. Si Tai Suzy ay sinabing magiging holisan na si Chusho. Kaya naman bibigyan niya daw ito ng dalawang pagpipilian. Sinabi ni Suzy na ang una ay ang pagbigay nila sa kanya ng mga resources para lumakas habang prinoprotektahan siya ng mga malalakas na cultivators. Ang pangalawa naman ay ang paglalakbay niya mag-isa para lumakas sa sarili niya lamang. Ang mga babae naman sa paligid ay sinasabi na malamang na ang una daw ang pipiliin ni Chusho. Iniisip ni Chusho na magiging limitado ang kanyang pwedeng gawin kapag pinili niya ang unang pagpipilian. Ngunit ang pangalawa naman daw ay mawawalan daw siya ng suporta at mga resources na pwede niyang magamit. Ang ating bida ay biglang napangiti. At iniisip na pwede naman daw siyang lumakas sa pamamagitan ng pakikipagtsoktsakan sa dalawang magagandang babae. Si Chusho ay kumpiyansang pinili ang pangalawang pagpipilian dahil sa pamamagitan ng kanyang sarili lalakas daw siya sa kanyang sariling paraan. Muling tinanong ni Suzy kung sigurado na daw ba si Chusho, kaya naman muli niya ring sinabi na sigurado na ang ating bida. Ang ating bida ay binigyan ni Suzy ng isang Holy Sun card at ang seal ng isang Holy Sun. Ang mga cultivator naman ng Taisu ay muling nagdiwang dahil sa naging sigurado na ang pagiging holisan ng ating bida. Habang masaya si Chusho, sinabi naman ni Suzy na tapos na ang seremonya. Inanyayahan niya din ang mga leader ng kanilang peak upang pag-usapan ang mga bagay-bagay. Ang ating bida ay sinabi na may sasabihin pa siya, at sinabi nito na gusto niyang pakasalan si Lufei ng Daoyuan Peak. Kaya naman bigyan daw sana siya ng kanyang master na si Tai Suzy ng permiso para gawin ang pagpapakasal. Si Tai Suzy naman ay nagkukunwaring walang alam at sinabi na sino naman daw ang gustong pakasalan nito. Si Chusho ay biglang namula, tinanong din ni Tai Suzy kung ano daw ang nagustuhan nito sa babaeng binanggit ng ating bida. Sinabi naman ni Chusho na malambing maalaga at maganda daw si Lufei. Si Tai Suzy naman ay sinabi na kung gusto daw ni Lufei magpakasal silang dalawa papayagan niya naman daw ang kanilang kasalan na ikinatuwa naman ni Chusho. Ang sistem ay sinabihan na magaling umarte si Chusho. Habang tinatawanan siya ng sistem sa kanyang isipan. Sinabihan naman ito ni Chusho na manahimik lang daw ang kanyang sistem. Ang eksena ay nalipat sa kwarto ni Mingdi kasama si Chusho.
Nagtaka din si Mindy kung ano nga daw ba ang pinag-usapan kanina ng dalawa. Sinabi naman ni Chusho na wala naman daw sila gaanong pinag-usapan ni Suzy, at ito ay tungkol lamang daw sa cultivation. Iniisip din ng ating bida na mas naging mabango daw si Mindy ngayong araw. Si Mindy ay sinabi naman na nandito naman daw siya para tanungin niya. Kaya naman si Chusho ay sinabing huwag nang mag-alala si Mindy dahil magkasama naman na daw sila. Si Chusho ay hinihingi na naman ang permiso ni Mindy upang makapagtsoktsakan silang dalawa. Si Mindy naman ay sinabi na porket naging holisan na si Chusho, ay hindi na daw siya pwedeng maging basto sa kanya. Ang ating bida naman ay sinabi na alam naman na daw ni Mindy kung ano ang gusto niya. Ilang sandali pa si Chusho ay naghanda na para sa mahaba-habang bakbakan. Si Mindy ay pinapaalis si Chusho, ngunit ang ating bida naman ay tinanong si Mindy kung sigurado daw ba itong gusto niya siyang umalis. Ilang sandali pa si Mindy ay nagustuhan na ang ginagawa ni Chusho sa kanya. Ang eksena ay nalipat sa lugar ni Chusho. Si Taimei naman ay sinabi na medyo maganda daw ang cultivation ni Shaoran, kaya naman gusto niya daw maging alaga si Shaoran, na ikinatuwa namang marinig ni Taoyao. Sinabi niya din na tama ang sinabi ni Taimei na gawing alaga niya si Shaoran. Si Taimei ay sinabi na mukhang may gusto din si Shaoran sa ating bida, kaya naman pwede niya daw itong tulungan kay Chusho. Habang nag-uusap ang tatlo, dumating naman na si Chusho sa eksena. Ang dalawa ay nag-uumpisa na namang mag-away dahil sa isang lalaki. Habang nag-aaway ang dalawa, sinasabihan naman sila ni Taimei na magpatuloy lang sila sa kanilang ginagawa. Dahil sa sama ng manok na pandak, pinukpok naman ito ni Chusho. Ang dalawa ay natigil na sa kanilang away matapos dumating ni Chusho sa lugar. Si Shaoran naman ay biglang naiiyak at sinasabi na kasalanan niya daw ang lahat ng nangyari. Gusto niya lang din daw makita si Chusho. Ngunit si Shaoran daw ay pinagalitan siya. Patuloy na nagpaka-victim si Shaoran hanggang sa sinabi niyang aalis na lang daw siya dahil sasama daw ni Taoyao sa kanya. Si Chusho naman ay napansin ang ginagawa ni Shaoran na pagpapabiktima at iniisip na loko-loko din daw talaga ito. Ang eksena ay nalipat kay Mingdi at sa Holy Master. Sinabi niya din na malamang nalaman na daw ng mga halimaw ang tungkol sa ginawa nilang seremonya noong nakaraang araw. Si Taisuzi naman ay sinabi na nasa paligid lang daw palagi ang panganib. Sinabi niya din na kapag tinanggal nila ang mga sins, ang Tai Chi Star sigurado daw na mas mapapaaga ang paglitaw. Dahil sa sinabi ni Taisuzi, iniisip naman ni Mingdi na magkakaroon siya ng pagkakataon para maging Saint Lord kapag nagkataon. Si Taisuzi ay may ibinigay na bagay kay Mingdi na makakatulong daw sa paglakas ni Chusho. Si Mingdi naman ay iniisip na magkikita na naman daw sila ng ating bida dahil sa ipinag-utos ni Suzy. Si Chusho ay nakarating na sa kwarto ni Mingdi. Sinabi niya din na masyado ng gabi, kaya naman bakit daw siya pinatawag ni Mingdi dito. Matapos maibigay ang kahon, sinabi naman ni Mingdi na umalis na ito dahil nakakairita daw si Chusho na makita. Ang ating bida ay muling lumapit at sinabing subukan daw ulit nila ang ginawa nila noong isang gabi na ikinainis naman ni Mingdi. Ilang sandali pa, si Mingdi ay nagugustuhan na ang ginagawang pagromansa ni Chusho. Ang dalawa ay handa na naman sa magdamag na tsoktsakan. Makalipas ang ilang oras, ang dalawa ay natapos na naman. Ang ating bida ay tinignan ang kanyang stats at napansin na tumaas na din daw ang kanyang stats sa swerte. Kaya naman naisip ni Chusho na malamang dahil ito sa kanyang nagawang pag-akyat sa tuktok ng hagdan noong isang araw. Si Mingdi ay biglang bumangon at sinabing manatili na si Chusho dito sa kanyang kwarto para dito na matulog. Ngunit ang ating bida naman ay nagbihis na at sinabing kailangan niya pang mag-cultivate. Iniisip din ni Chusho na hindi niya pwede ibaba ang kanyang depensa laban kay Mingdi dahil maari daw siyang tapusin ito habang masarap ang kanyang tulog. Habang paalis si Chusho, nainis naman si Mingdi dahil hindi nagtagumpay ang kanyang iniisip na pahirapan si Chusho habang natutulog ito. Si Chusho ay nasa Hulisan Palace na at iniisip na mag-cultivate sa lugar na ito. Ang lugar na ito ay ang pinakamataas sa banal na kalupaan ng Taisu. Habang naglalakad, may mga babae namang tumawag sa ating bida. Iniisip ni Chusho na ang mga babaeng ito ang katulong sa lugar na ito. Hindi rin siya makapaniwala dahil sa sobrang ganda din daw ng mga babae dito kahit na sila ay katulong lamang sa lugar na ito. Sinabi ni Chusho na mapapadalas daw ang pagbisita niya dito, kaya naman linisan daw nila ng maayos ang lugar para sa kanya, na agad namang sinang-ayunan ng mga babae. Si Chusho ay naramdaman na malakas ang dumadaloy na enerhiya dito, kaya naman mas mapapabilis daw ang kanyang pag-cultivate sa lugar na ito. Si Chusho ay nagsimula ng mag-cultivate at binabalak na makapag-breakthrough gamit ang item na binigay sa kanya ni Suzy.
Ilang sandali pa natapos na ang pag-breakthrough ng ating bida. Mula sa itaas ng lugar ni Chusho may karwahe naman ang lumilipad, at sinabi ng driver nito na nasa lugar na daw sila ni Chusho na isang holy son ng Taisu. Ang ating bida naman ay napalingon sa itaas, at iniisip na kung karwahe nga daw ba ito ng isang prinsesa. Habang lumilipad sa himpapawid, napansin naman ni Chanwa at Kiyumi kung gaano kaganda sa lugar ng Taisu Royal Palace. Ang ikapitong prinsesa naman ng dakilang imperyo ng Ming na si Chuzi ay sinabi naman na mas maganda pa din daw ang kanilang lugar kesa sa lugar na ito. Si Chusho naman ay napansin ang prinsesang nakasakay dito at mukhang namumukhaan niya daw ang prinsesang ito. Si Chusho ay may nasalong bulaklak sa kanyang kamay. Kaya naman napaisip siya na malamang iniisip daw siya ni Lu Fei. Sumapit na ang gabi at ang ating bida ay lumilipad gamit ang kanyang airship. Si Taisuzi naman na nagkukunwaring si Lu Fei ay naghihintay sa tagpuan nila ni Chusho. Si Chusho ay dumating na at sinabing natanggap niya ang mensaheng pinarating ni Lu Fei. Si Lu Fei ay agad namang binati si Chusho sa kanyang pagiging holy son, ngunit ang ating bida naman ay sinabing maliit na bagay lang daw ito, dahil kumpara sa kagandahan daw ni Lu Fei ay wala na daw ang makakatalo sa pakiramdam na makita niya ito. Si Chusho ay hinawakan ang mga kamay ni Lu Fei, at sinabing may maganda siyang balita para kay Lu Fei. Sinabi ng ating bida na pinaalam niya sa Holy Master ang balak niyang pagpapakasal kay Lu Fei. Kaya naman sinabi ni Lu Fei na malamang hindi daw pumayag ang Holy Master. Ngunit ang ating bida naman ay sinabi na pumayag daw ang Holy Master sa kanilang balak na pagpapakasal. Habang iniisip ng ating bida na napakalambot ng kamay ni Lu Fei. Sinabi naman ni Lu Fei na kung iniisip daw ba ni Chusho na papayag siya sa kasal. Si Chusho naman ay sinabi na aalis na siya sa Taisu para makapagsanay. Kaya naman hindi niya na daw alam kung kailan nga daw ba ulit sila makakapagkita sa susunod. Matapos pumitas ng bulaklak, sinabi naman ni Chusho na hindi siya pwedeng manatili lamang sa lugar na ito kung gusto niyang lumakas. Si Lu Fei ay sinabi na ang pagpunta daw ni Chusho sa labas ng Taisu ay makakatulong sa kanya para lumakas. Matapos ilagay ng ating bida ang bulaklak kay Lu Fei. Tinanong naman ni Chusho kung hindi daw ba nararamdaman ni Lu Fei ang kanyang pagmamahal sa kanya. Ang ating bida ay lumapit at hinalikan nito si Lu Fei na ikinagulat naman nito. Ngunit hindi nagtagal ay nagustuhan naman ito ni Lu Fei. Matapos ang ilang minuto natapos na ang halikan ng dalawa. Matapos tawagin ang pangalan ni Chusho, iniisip naman ni Lu Fei na kinuha na ni Chusho ang kanyang first kiss. Si Lu Fei ay nainis sa ginawa ni Chusho, kaya naman sinabi niya na hindi niya daw napigilan ang kanyang sarili dahil sa sobrang ganda daw ni Lu Fei. Sinabi ni Lu Fei na huwag na daw ulit ito ulitin ni Chusho. Kaya naman ang ating bida ay sinabi na magpapaalam na daw siya sa susunod. Si Chusho ay sinasabi na napakabait pa din daw ni Lu Fei kahit na ito ay nagagalit. Kaya naman si Lu Fei ay sinabi na mukhang minamaliit daw siya ng ating bida. Si Lu Fei ay binigyan ng singsing si Chusho na isang storage ring. Magagamit din daw ito ng ating bida sa kanyang paglalakbay sa labas ng Taisu. Si Chusho ay sinabi na si Lu Fei na daw ang magsuot nito sa kanya. Habang sinusuot ni Lu Fei ang singsing, tinanong naman ni Chusho kung alam daw ba ni Lu Fei ang ibig sabihin ng kanyang ginagawa. Sinabi ni Lu Fei na isa lang itong storage ring, kaya naman paano daw nagkaroon ito ng isang kahulugan. Sinabi ni Chusho na ang pagbigay daw ng babae ng singsing ay ibig sabihin nito ay niyayaya daw siyang magpakasal ni Lu Fei. Ngunit si Lu Fei naman ay sinabi na hindi niya daw alam ang kahulugan na ito. Habang hinahalikan ang kamay nito, muli namang tinanong ni Chusho kung kailan nga daw ba nito tatanggapin ang kanyang alok na pagpapakasal sa kanya. Tinanong ni Lu Fei kung bakit makulit si Chusho. Sinabi naman ni Chusho na gusto niya daw talaga si Lu Fei. Sinabi niya din na napakaganda daw ng kanyang master, ngunit kay Lu Fei lang daw nahulog ang kanyang kalooban. Sinabi naman ni Lu Fei na isa daw itong kabastusan kung pagsasamantalahan daw ni Chusho ang kanyang master Mingdi. Si Chusho naman ay nangako na kahit kailan hindi niya daw pinag-isipan ng masama ang kanyang master. Si Lu Fei naman ay sinabi na mukhang nandito daw si Chusho para lokohin lang daw nito. Ngunit ang ating bida naman ay sinabi na hindi niya daw niloloko si Lu Fei. Si Chusho ay nagsimulang romansahin ang katawan ni Lu Fei. Si Lu Fei ay umupo na sa ating bida habang sinasabi na napakagaling daw mambola ng batang si Chusho. Ang ating bida ay sinabi naman na hindi na daw siya isang bata. Ang dalawa ay binabalak na magtsuktsakan. Ilang sandali pa ang dalawa ay nag-umpisa ng magtsuktsakan. Makalipas ang ilang oras, si Chusho ay tapos ng makascore kay Lu Fei. Si Chusho ay tinanong din kung ano nga daw ba ang mga pinag-usapan nila ng Holy Master matapos nitong magpatawag ng pagpupulong matapos ng seremonya.
Habang magkahawak ang mga kamay, sinabi naman ni Lu Fei na may magbubukas daw na realm. Ang star daw na ito ay tinatawag daw na Tai Chi. Nagbubukas lang din daw ang realm na ito sa loob ng 2 hanggang sa 3,000 taon. Sinabi din ni Lu Fei na marami daw ang treasure na matatagpuan sa secret realm na ito, na ikinamangha naman ni Chusho na marinig. Ang mga pumapasok daw sa realm na ito ay nagkakaroon ng tsansa para marating ang Saint Lord. Ang ating bida ay natuwa sa impormasyon na nalaman. Kaya naman tinanong niya si Lu Fei kung kailan nga daw ba magbubukas ang realm na ito. Sinabi ni Lu Fei na nasa 6 hanggang 8 buwan bago magbukas ang realm, kaya naman tinanong niya si Chusho kung may balak nga daw ba itong pumunta. Si Chusho naman ay tinanong kung pupunta nga din daw ba kaya ang kanyang Master Mingdi sa secret realm na ito. Sinabi naman ni Lu Fei na pupunta din daw si Mingdi dahil sa kinakailangan din daw nitong makausad patungo sa Saint King realm. Si Chusho naman ay iniisip na sana walang mangyaring masama sa kanyang Master Mingdi, dahil sa kailangan niya daw ito para makapag-cultivate at makapagpalakas pa siya. Si Chusho ay pinag-iisipan na huwag na munang ibalik ang cultivation nito upang hindi ito makapasok sa secret realm. Si Lu Fei ay sinabi na hindi naman daw mahinang babae si Mingdi, kaya naman huwag na daw itong mag-alala sa kanyang master. Sinabi din ni Lu Fei kung saan naman daw balak magsanay ni Chusho. Si Chusho naman ay sinabi na hindi niya pa napag-iisipan kung saan nga daw ba siya pupunta. Kaya naman bahala na daw ang tadhana sa kanya kung saan nga daw ba siya mapupuntang lugar. Ang ating bida ay tinanong si Lu Fei kung may sasabihin pa daw ba ito bago sila magpaalam sa isa't isa. Si Lu Fei naman ay muling hinalikan si Chusho at iniisip na magkaroon sila ng round 2 ng chokchakan ni Chusho. Si Chusho naman ay napangiti at iniisip na napakadali niya lang nakuha ang loob ni Tai Suzy. Kinabukasan sa lugar ni Chusho, si Chuzi ay nagpakilala at sinabing nandito siya para makita si Chusho. Si Chusho ay tinanong naman ang kanyang elder Mo Fei kung ano ang dahilan nila para pumunta sa kanyang lugar. Iniisip naman ni Chusho na walang duda na descendant ang prinsesang ito ng babaeng si Chubi. Nabalitaan daw ni Mo Fei na aalis si Chusho para magsanay sa ibang lugar. Magkakaroon din daw ng bagong hari ang imperyo ng Ming. Kaya naman sinabihan nila si Chusho na pumunta sa seremonya para maging representative ng Taisu Peak. Si Chusho ay sinabi naman na walang problema sa pagpunta niya sa lugar. Si Chuzi naman ay masaya dahil daw sa pagpunta ni Chusho sa seremonya. Iniisip din ni Chuzi na sa wakas nagawa niya na daw na maimbita ang Holy Sun na si Chusho. Si Chusho ay iniisip ang nakaraan noong nasa katawan pa siya ni Demon Chu. Ang prinsesa noon na si Chube ay nakatsuktsakan niya. Kaya naman naaalala daw ng ating bida ang nakaraan sa presensya ni Chuzi. Ang ating bida ay sinabi na bukas pwede na daw silang umalis papunta sa imperyo ng Ming, na ikinatuwa naman ni Chuzi na marinig. Si Ming din naman ay gumamit ng telepathy at sinabi kay Chusho na kailangan niyang makita agad si Chusho. Ang ating bida ay sinabi naman na masakit daw ang kanyang balakang ngayong araw. Na ikinagulat naman ni Mingdi, iniisip niya din na handa pa naman na daw siyang matsuktsak ngayong araw ni Chusho. Si Mingdi ay may kinuhang bagay, at siya naman ay natuwa matapos niyang makuha ang bagay na ito. Habang nagkukultivate ang ating bida, sinabihan naman siya ni Tai Mei na napakasipag nito, dahil sa pagkukultivate nito bago siya umalis sa Taisu. Iniisip ni Chusho na hindi niya pa natatanggap ang kanyang reward noong nakaraan. Ang system naman ay pinakita ang mga reward ni Chusho, kaya naman tinanong nag-system na kung kukunin na daw ba ni Chusho ang kanyang reward, na agad niya namang sinang-ayunan. Ang ating bida ay muli na naman daw na lumakas dahil sa Z-technique na kanyang natanggap. Iniisip ng ating bida na kalahati pa lang ng Z-technique ang kanyang natututunan, kaya naman mas mapapalakas niya pa daw ito matapos niyang makuha at magawa ang mga kinakailangan. Si Chusho ay napagod na at sinabing matutulog na muna siya. Habang abala si Tai Mei, tinanong naman siya ni Mingdi kung nasaan na ang kanyang traidor na disipolo. Sinabi naman ni Tai Mei na natutulog si Chusho, kaya naman wala daw ang pwedeng umistorbo sa ating bida. Si Mingdi naman ay nawalan ng pakialam sa sinasabi ni Tai Mei, dahil sa isa lang daw itong maliit na manok. Matapos makita ang kalangitan ni Mingdi, bigla namang dinugo ang ilong ni Tai Mei. Habang papasok sa bahay ni Chusho, iniisip naman ni Mingdi kung tulog nga daw ba talaga si Chusho. Habang mahimbing na natutulog si Chusho, napangiti naman si Mingdi matapos niya itong masilayan. Ang ating bida ay nananaginip na nasa isa siyang hot spring kasama ang mga magagandang babae. Ang ating bida ay nakaramdam ng kaginhawaan. Ngunit bigla naman siyang piningot. Sa panaginip naman ni Chusho ay lumitaw si Mingdi, at sinasabing may anak na daw ito sa kanya.
Kaya naman bakit pa daw ito nakikipaglandian sa ibang babae? Ang ating bida ay nagising habang natataranta sa kanyang naging panaginip. Ang ating bida ay nakita ang kanyang Master Mingdi sa loob ng kanyang kwarto, kaya naman nagtaka ito. Matapos ilabas ang kumikinang na bagay, inakala naman ni Chusho na tatapusin na siya ni Mingdi. Ang ating bida ay napagtanto naman na nandito daw pala ang kanyang master, para painitin ang kanyang katawan gamit ang item na ibinigay nito sa kanya. Matapos maibigay ang item, sinabi naman ni Mingdi na aalis na siya. Ang ating bida naman ay pinigilan na makaalis si Mingdi. Nagtaka din si Mingdi kung bakit ayaw daw siya makaalis ni Chusho. Ang ating bida ay sinabi na napakamahal daw ng binigay ni Mingdi sa kanya. Ngunit si Mingdi naman ay sinabi na kung ano naman daw sa ngayon kung bigyan siya nito ni Mingdi. Si Chusho ay handa na naman na pahirapan si Mingdi habang sinasabi na kailangan niyang suklian ang kabaitan ng kanyang master sa kanya. Ang eksena ay nalipat sa Chanswan City at ang karwahe ng prinsesa ay palapag na sa lugar na ito.